lalo na mga kabataan. Kagagaling lang pala namin sa Ilocos Norte. Pinuntahan ko yung lugar ni Bishop, yung nanay, yung aking tiyahin, doon sa Bintar, Ilocos Norte. Kasi po kami nagpamilya ay nagpunta roon para mamanhikan doon sa mamanugangin namin. Ano po, yung aking panganay ay mag-aasawa na. Diyos ko po. Papunta pa lang doon, arkila ng sasakyan at pagkain, more or less 40,000. Nung araw, pera na yun. Nag-enjoy naman kami, pinuntahan uli namin yung pagudpod. Pagod ka na, pudpud pa. Pagudpod. Pinunta namin yung Patapat, Saud Beach, at saka yung sinasabing dati ay Blue Lagoon na naging Hana Beach Resort. Alam niyo po bang kwento? Malungkot. Napakalaki ng improvement, daan-daang milyon. Walang anak yung may-ari. Ano po? Yung isang ampon at mga kapatid. Alam niyo po, namatay. Iniwanan lahat. Ngayon nag-aaway-awan sila doon. Sikat po yun, yung Hana Beach Resort sa Pagudpud, na dati ay Blue Lagoon. Nung way back 2005, na-interview ako ng GMA7 doon sa Pagudpud. Kaya ako'y naging artista noon. Ngayon, nag-aarte-artehan talaga ako. Anong ibig ko sabihin? Ano man ang maging accomplishment natin sa mundong ito, ano man yung maabot natin, ano man yung maipundar natin, baliwala. Kanina pinakinanggan ko si Tete Lestay. Kasi ang tao, pag sinabing blessing, ang kahulugan lang sa kanila ay material things. Alam nyo ba na kaya nga yung babanggitin natin na binanggit ni Bishop doon sa kanyang preaching, kung ang pag-asa natin kay Kristo, Jesus ay sa mundong ito lamang, tayo na yung pinakakawawa. Bakit? Kung diyan ka lang nakasalig sa mga material na bagay, lahat yan iiwanan natin. Katulad nung nangyari doon ngayon. Kaya kayo mga kabataan, hanapin nyo yung direksyon ng Diyos sa buhay nyo. At ang investment, hindi ko sinabing masama ang yumaman, magkaroon ng pera, magkaroon ng mansion. Hindi. Pero masigit nating paghandaan yung pangwalang hanggan. Dapat kasama yon. So, salamat po. At sa umagang ito ay binigyan naman ako ng pagkakataon na makabahagi sa inyo ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang tinakil po ng ating bishop ay yung hope beyond the grave. Pag-asang lumalagpas sa libingan. Yun yung tinalakay niya. At yun ay makikita natin doon sa 1 Corinthians 5:15, 14 to 19. Apat yung puntong binigyan din doon ni Bishop. Kung negative side yun, para maintindihan natin. Sabi doon sa kanyang mga punto, our proclamation is pointless. Walang silbi kung hindi nabuhay si Kristo. Our sin is not forgiven. Hindi mapapatawad ang ating mga kasalanan o wala pang kapatawaran. Ano po? Pangatlo na gusto kong bigyan din doon, our faith is useless. Walang silbi yung pananampalataya natin. Walang silbi yung pagpunta nyo rito. Walang silbi yung pakikinig nyo sa amin. Dahil kung hindi nabuhay si Kristo. At ito po pinakamalungkot. Our hope is hopeless. Baliwala yung pag-asa natin. Mga kapatid, iyon ang binigyang diin ni Bishop para makita natin yung buhay natin sa mundong ito.
Pero salamat din kay Pastor Val, ang tinalakay niya naman, resurrection and present day reality. Kaya ang binigyan niya ng punto ron, 5 eh. Pinanood ko yung kanyang, ang tawag doon, Raymart, pinanood ko yung kanyang preaching. Ano? Sabi niya, resurrection means the presence of God ay nagpapatuloy. Okay? Is with us. Ang presensya ng Diyos, tama ba, Pastor Van? Okay? Pangalawa, resurrection means strength and hope. Tagalog yung sinabi niya ron eh. Kalakasan at pag-asa. Dahil nabuhay si Kristo, kasama natin ang presensya niya. Kinote niya yung Matthew chapter 28 verse 20. I am with you always to the very end of this age. Sa katapusan ng mundo. Sa pagkabuhay ni Kristo, nagkaroon tayo ng kalakasan at pag-asa. Okay? Kaya balanse yung sinasabi ng dalawang nagturo. Pangatlo, na punto ni Bal ay yung resurrection ng Panginoon ang tunay na nagpapabago ng ating buhay. Dahil kung walang resurrection, ay yung masama, magpapakasama-sama na yan. At ang mga tao, magpapakalunod-lunod na yun kung anong gusto. Pero dahil sa pagkabuhay ni Kristo, nagkaroon ng pagbabago ang ating buhay. Like us, katulad natin. Nung makilala natin si Kristo, dahil alam natin buhay si Kristo, little by little, step by step, nababago ang buhay natin. Sana nga mabago. Hindi ako exempted yan. Sabihin mo lang, Pastor Val, kung mali yung mga sinasabi ko po. Okay. Resurrection means, ito raw po yung foundation of our faith. Kung hindi nabuhay si Kristo, hindi matibay ang pundasyon natin sa ating pananampalataya. Bakit pa tayo mananampalataya? Hindi naman nabuhay si Kristo. Okay? At ang panghuli, resurrection is overcoming our fear. Na pagtatagumpayan natin ang takot. Kwento ko lang, yung aking pangalawang apo, medyo special po siya pero hindi naman masyadong matindi. Nade-delay lang siya sa pagsasalita pero matalino. Okay? Kitang-kita ko kung paano siya natatakot, ultimong gagamba. Spider? Ayaw nang tumuloy nun. Pag kayo nanonood ng Jurassic, pagka yung lumalabas na yung mga tumatakbo yung sa kwarto, nagtatago. Doon sa Bigte, merong ginawa doong estatwa na may mga hayop, may mga leon, may dragon. Alam mo ba, pagliko pa lang namin doon sa Bigte, alam niya na yon. Tatago na yun sa ilalim. Ito nakakalungkot. Naramdaman ko bilang lolo. Nagpunta kami ng Bigan, sasakay sana kami ng kalesa. Pagkakita sa kabayo, takot na takot siya. Nung yumakap sa nanay niya, nakita ko yung kamay nangangatog. Gumaganon yung sa takot. Alam mo, ako bilang lolo, awang-awa, gusto kong umiyak. Alam niyo po, ito yung pagkakataon nang nabuhay si Kristo, lahat ng tao takot sa kamatayan. Pero dahil kay Kristo, unti-unting pinapawi iyan. Sapagkat mayroon tayong pag-asa. Iyon yun. Kaya ang ating pag-aaralan po ngayon, asa na ba yun? Saan ko ba nilagay? Andito. Kaya ang pag-aaralan po natin ngayon, pakibasa natin, 1, 2, ready, go. Assured as I was victorious beyond the Okay. Assured at the cross. Binalansi ko po yung dalawa. Yung kay Pastor Val,
nagkaroon ng resurrection doon sa krus nung ang Panginoon ay nabayubay at namatay. Naging matagumpay si Jesus kahit nung namatay siya, inilibing doon sa libingan. Kaya victorious beyond the grave. Tagumpay sa lagpas sa libingan. Mga kapatid, ano pa ang ibig sabihin dyan? Hope that begins at the cross and ends in triumph. Okay? Ang pag-asa ay nagsimula sa krus at nagtapos saan? Sa tagumpay. Kaya itong cross na ito, hindi ito naka-display lang dito. Kung nanamnamin natin, yung ibig sabihin nito, napakalawak. Pinapanood ko po yung inyong mga 7 last words. Salamat, marami na palang magagaling. Ang isang makokomment ko, si ano ba si, pangalan si Mads. Sabi niya nung nahati, iba na yon. Naipaliwanag niya maganda. So again, mga kapatid, hindi lang kami dapat nagtuturo kayo. Bakit? Dapat lumalago tayo. So yun yung ating dapat makita ngayon. Tuloy natin. Ang teksto natin dyan, yung kay Bishop, yan yung main text dyan, yung text natin. Hope beyond the grave. Pero may supporting text. Ito yung dinagdag ko. Luke chapter 23, verse 39 to 43, 1 Peter 3:8 and 19, 18 and 19, and Acts 2:24 to 27. Pwede mong idiretso din yan. Okay? Ang pinakatema po ng pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid, ayan, yun po yung tinakil ni Bishop. Yung 5. Yung 4 pala, nandyan nakikita natin yun. Kaya tinignan ko rin mainam. So huwag na natin basahin, bagat yan ay natakil na. So ito naman, ito yung panahon na kung saan yung isang magnanakaw na pinarusahan, ito yung naging pagsasalaysay niya nung panahon na yon habang sila ay nakabitin sa krus. Okay? Yung isa, tinutuya ang Panginoon, yung isa, nagpapakababa. Okay? At sa pagpapakababa niya, sabi niya, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Dapat lang tayong parusahan sapagkat tayo ay makasalanan. Tama lang sa atin na parusahan tayo, pero ito, wala itong kasalanan. Mga kapatid, at tingnan natin dito, sa 1 Peter, nung mamatay si Kristo, ano po? May mga ginawa siya. Ang sabi rito, ayun, ayaw. Okay, for Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. Okay? He was put to death in the body, but made alive in the spirit. After being made alive, he went and made proclamation to imprisoned spirit. Mamaya paliwanag natin, sino ba yan? Mga espiritong yan. Acts chapter 2 verse 24 and 27. But God raised him from the dead. Yun yung sinasabi kanina yung naman kay Pastor Val. Freeing him from the agony of death, because it was impossible for death to keep it hold on him. Hindi siya po pwedeng ikulong, hadlangan ng kamatayan. Because you will not abandon me to the realm of the dead. You will not let your Holy One see decay. Mga kapatid, napakaganda kung ating lilimiing mabuti yan. Kaya patuloy nating tingnan. Ang pinaka-team at ang team natin ngayon, our hope beyond the grave is secured by Christ at the cross, proven in His victory over death, and guaranteed
by His resurrection. Bakit guaranteed? Kung hindi nabuhay si Kristo, hindi tinanggap ang mensahe, hindi tayo nakawala sa dati, kaya po yung resurrection ng Panginoon, ito yung garantiya ng mga Kristiyano sa buhay natin ngayon na may silbi ang pinagagagawa ninyo. Uulitin ko, yung mga bata, marami pa kayong dadaanan. Marami pa kayong tagumpay na titignan. Huwag niyong kalilimutan ang Panginoon. Tuloy natin. Anong masabi diyan? Paul declares in 1 Corinthians 15:14 to 19 that without the resurrection, our faith is empty. But the story of hope does not begin at the empty tomb. It begins at the cross. Diyan nagsimula lagi sa cross. Kaya napakalaga. Kaya yung sinabi ni Bishop nung mga nakaraan, ano yung sinabi ni Bishop? Our proclamation is pointless. Our sin is not forgiven. Our faith is useless. Our hope is hopeless. Dahil sa cross ng ating Panginoon. Dahil sa cross ng ating Panginoon, iyan ang pinakamahalaga sa buhay natin. Tatlo po na dapat nating tignan. Tatlo. Okay? Una, at the cross, a dying criminal founds assurance. Ipaliwanag natin yan. Nakabitin ka na ron, ikaw ay may sentensya na ikaw ay papatayin, pero nagkaroon ka pa ng assurance. Mamaya ipaliwanag natin yan. At the cross of a dying criminal found assurance. Mga kapatid, nandyan din tayo sa kanyang kalagayan, kung tutuusin. Pangalawa, at the grave, Christ displayed power. Bakit? Sa kabila ng siya ay nakalibing, ano po, yung katawan nandoon, mamaya papaliwanag naman yan nandoon sa libingan, pero yung kanyang espiritu nasa paradise. Okay? At the resurrection, He declared victory. Yun yung sinasabi doon sa 1 Peter na ipapaliwanag natin mamaya. Kaya ang punto na makikita natin ngayon, number 1, main point, assurance at the cross. Ano ba yung kasiguraduhan natin sa krus? Bakit sa krus? Napakahalaga ng krus, kaya nga ito na ipapaliwanag na natin. Yung Luke chapter 23, 39 to 43, hope begins with a personal encounter with Jesus. Tanong sa atin, tayo ba ay nagkaroon na ng personal encounter with Christ? Kasi kung wala, kung tayo'y sumasabay lang sa agos, ngayon makikita namin kayo, bukas wala na. Alam niyo po, iba ang pagkatanggap, pag-encounter ng bishop natin kay Kristo, iba rin yung encounter ko. Ang encounter ko po, kauna-una encounter ko sa Panginoon, ang preacher si Brother Eddie na ikwento ko na. Pagkatapos ko mag-deliver ng tinapay, ako'y maagang umuwi doon sa bahay ng pinsan namin. Dahil ako nagde-deliver ng tinapay. Tama-tama naman nag-preach si Brother Eddie. Nung nag-preach na si Brother Eddie, sino ka mang nanonood ngayon? Kung nananalig ka kay Kristo, tumayo ka dyan sa kinauupuan mo, ipigit mo ang iyong mata, itaas mo ang iyong dalawang kamay at manalangin tayo. Doon ko na encounter kauna-una ng Panginoon ang banal na Espiritu. Habang nananalangin si Brother Eddie, nakataas ang kamay ko, at ako naman ay buong puso rin. Pero sumilip muna ako, baka may nakakakita sa akin. Baka sabihin sa akin, sira ulo to. Alam niyo po, nung pumikit na ako simula ng manalangin, bigla akong tumayo yung mga balahibo ko, yung pati yung buhok ko. Hindi ko maintindihan kung anong nangyari sa akin. Tapos maya-maya, para akong binuhusan ng malamig na tubig. At na parang may pumapasok sa akin habang nananalangin si Brother Eddie, nangangatog na ang aking mga tuhod. Para ako'y nalalasing, ako'y mauupos. Sa takot ko, ako'y dumilat.
doon na nagsimula yung encounter ko kay Lord. Si Paul nagkaroon ng encounter sa Damascus. Si Apostol Pablo, narinig niya talaga ang boses ng Panginoon. Sa akin, naramdaman ko. Tanong ko sa inyo, meron na ba kayong encounter kay Lord? Salamat. Kung wala pa, hilingin ninyo sa Panginoon. Panginoon, gusto kitang maranasan. Kung totoo ka, yun. Kaya mahalaga na na-encounter nung kriminal si Kristo sa huling yugto ng kanyang buhay. So again, ito yun. Yung kwento ng Luke 23. But the other criminal rebuked him. Don't you fear God? He said, since you are under the same sentence, we are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. Kung ano yung ginawa nila, kaya sila pinaparusahan. But this man has done nothing wrong. Alam niyang walang ginawang masama ang Panginoon. Kinilala. Doon pa lamang may pagkilala na sa Diyos. And 42, then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Yun yung sinabi nung isang kriminal o nung isang magnanakaw. Kaya, the criminal acknowledged. Ano yung acknowledge niya? Mamaya makita natin. Ang kanyang punto diyan na dapat nating makita, dapat mayroong humble confession. Panginoon, hindi ko na to kaya. Lord, ako po ay suwail sa nanay ko, sa tatay ko. Lord, lahat ng kasalanan natin, i-confess natin kay Lord. Kaya kamukha ng kriminal, nagkaroon siya ng a humble confession. Napakahalaga na maintindihan natin. Sapagkat kung hindi tayo magkakaroon ng pagpapakababa sa harapan ng Diyos, dahil nung mga panahon na yon, at the darkest moment in history, while hanging on the cross, Jesus Christ spoke words of hope. Beside him was a dying criminal. Guilty, condemned, helpless, yet in his final hours, he received the greatest promise ever given. Today, you will be with me in paradise. Walang pinag-iwan yan sa buhay natin. Sa buhay natin, kahit tayo'y makasalanan, kung tayo ay lalapit sa Diyos, kaya nga nasulat yung 1 John 1:9, kung ipagtatapat mo ang iyong kasalanan, tapat ang Diyos, napapatawarin ka sa iyong mga kasalanan. Mga kapatid, ano man ang kalagayan natin ngayon, hindi nagbibiro ang TLC, FC, CII. Ay, naku po. Minsan nandito, minsan wala, minsan tulog, naghihilig pa. Tulo ang dapat tumulo. Iyan mga kapatid. Ano yung acknowledge nung kriminal? His guilt, we are punished justly. Sabi niyo, kasi sila yung makasalanan nga eh. Ano pa? Christ's innocence. This man has done nothing wrong. Kung kilalanin natin ang pagka-Diyos, ang pagiging tao ng ating Panginoon, kilala natin kung anong ginawa niya, hindi na natin kinakailangang magpasa ng krus, at kapag pinasan mo ang krus, hinipa ka ng kaibigan mo, babatukan mo. Napanood niyo ba yun? Hindi na. Ayan, kilalanin lang natin. Kaya, true hope begins with repentance. Tanong, hindi nyo na kailangan sabihin sa amin ni Bishop, hindi nyo kinakailangan, di ba sa ibang pinanggalingan natin, magko-confess ka doon sa pare. Father, nahulog po ako sa tulay. O, alam nyo na yung kwento nung nahulog sa tulay? Siguro nasira yung tulay. O, may kwento sa likod nun eh. Bumalik na naman. Father, nahulog na naman ako sa tulay. Pangatlong beses nung sinabing nahulog sa tulay, tawagin mo kasi ngayon, bakit ba yung tulay na yan lagi may nahuhulog?
Ang ibig lang sabihin nun, gumagawa ng masama, kaya nahulog sa tulay. Tayo rin laging nahuhulog sa tulay. Kaya nga, meron tayong tinapik dito, naalala nyo, tulay. Ang tulay si Kristo. Ayun yun. Tuloy natin mga kapatid, para maintindihan natin. Principle. Anong prinsipyo? Before promise comes, there must be repentance. Kaya huwag kayong asa ng asa kung hindi naman kayo nagbabalik loob sa Diyos. Ayan yun ang liwanag. Before promise comes, there must be a repentance. Bago pa dumating ang mga pangako ng Diyos sa buhay natin, kinakailangan nating ano? Merong repentance, pagbabalik loob. Tanong, baka meron dito. O baka wala dito, nandun lang yung sa amin dun. Hindi pa nagre-repent. Okay, tuloy natin mga kapatid. Ito yan. Pangalawa natin makita, sabi diyan, Jesus answered him. Sabi pa kasi, verily, truly I tell you, today you will be with me in paradise. Himay-himayin natin yung isang versikulong yan. Now, ayun, verily I say unto thee. Ngayon din, ano ha? Sinasabi ko sa iyo. Okay? Ano yun? Ano yung sinasabi? Meron po, kanina ano? A humble confession. Pero dito, pangalawa, meron ng pangako. A gracious promise. Verily I say unto thee, truly I tell you, today you will be with me in paradise. Iyon yung pangako. Kaya tayong mga nananampalataya sa Diyos, may pangako na. Tanong ko lang, tinatanggap pa natin yung pangako? Ang sino mang tumanggap kay Kristo ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. To those, dalawa yan eh, to those who believe and receive. Believe, receive. John 1, wala yun dyan, John 1:12. Kaya napakahalaga na maintindihan natin yung pangako ng Diyos, hindi ka lang anak ng Diyos. Ikaw ay dadali ng Diyos doon sa langit na bayan. Hindi ka lang citizen ng Pilipinas, magiging heavenly citizen ka. Ayaw nyo ba nun? Walang sumasagot. Di gusto nyo sa lupa na lang kayo. Dito na kayo habang buhay. Tuloy. Okay. Jesus speak with authority and certainty. Mga kapatid, kaya kung pinapaniwalaan natin ng Biblia, si Kristo ay merong otoridad at tiyak kung ano sinabi ni Lord, mangyayari. Ang sabi ni Lord, John 14, 1-3, kung hindi magkagayon, huwag kayong matakot, huwag kayong magulimihanan, pupunta ako sa Ama, ipaghahanda ko kayo ng matitirhan, at kung okay na, ako ay babalik at ipagsasama ko kayo. Mga kapatid, dalawa yan. Yung darat ng patay, mabubuhay para kay Lord. Yung buhay pa, hindi na kayo mamamatay. Sana nga dumating na nang hindi tayo mamatay. Papalitan na lang yung katawan natin. Yung mga deformities natin, yung mga deform, mawawala na yan. Perfect na ang magiging itsura natin. Kung tingin sa iyo ng iba ay pangit ka, ang tingin sa atin ng lahat, pogi at maganda na. O hindi ba yung nanay, yung tatay, pag sinabi mong pangit yung anak, sampaling ka. Ianak tayo ng Diyos. Paparusahan ng Diyos ang magsabi sa ating pangit tayo. Bakit? Anak tayo ng Diyos. Perfect na tayo. Palakpakan naman natin ng Panginoon. Ayan. Again, salvation is not earned. It is graciously given. Hindi niyo pinaghirapan yan. Hirap na hirap si Kristo. Kaya nga, yung pasubali ng ating bishop nung binabasa yung sulat ni Paul doon sa 1 Corinthians, pero hanggang dito pa lang muna yon.
Kung ang pag-asa natin sa mundong ito ay ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng nilalang. Pero hindi yun ang totoo. Ipinapaliwanag lang yung kapangitan ng buhay natin sa darating na kagandahan na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya dapat, bahala na kayo. Bakit ganon? Ako, meron po akong ginagawa ron. Sabi ko, sana yung attendees natin na 150 a week, 80, 90, 100, sana pagdating ng, ano bang prayer meeting dito, Bishop? Friday, ganun din. Tuligsa tayo ng tuligsa sa ibang samahan. 3 times pa silang nagpupunta. Masumilip kayo para maintindihan ninyo yung tinutukoy ko. Meron silang Martes, may Huwebes, may Linggo pa. Hindi nagsasawa, pero sinasabi natin kulto. Tayo naman sinasabing tama. May tama talaga tayo. Dalawa na, magsakripisyo tayo. Kasi ang sinabi ko na ako'y nagtuturo sa aming doon sa kapila, ang kanin na walang ulam, hindi kumpleto. Ang ulam na walang kanin, hindi kumpleto. Tayo ay binuhay na buhay para sumamba at manalangin. Kapag sumasamba ka, imposibleng hindi ka dapat manalangin. Dapat nananalangin. Sapagkat kung narinig mo na sumasamba ka sa Diyos, humihingi ka sa Panginoon, kaya ano sabi kanina? Bago pa dumating ang pangako, meron ng pagre-repent. Kaya nga mga kapatid, yung Acts, malinaw yan na pattern ng pananalangin. Ang una ay adoration. Panginoon, napakabuti mo. Makapangyarihan ka. Salamat po sa umagang ito. Panginoon, laganapan ng iyong kapangyarihan, ng iyong biyaya, ng iyong presensya sa ang kalibutan, ang aming pamilya, ang aking kapatid, ang ako. Ang dami mo ipapanalangin eh. Pero pagising mo, anong ulam? Tuyo na naman! Buti nga may tuyo eh. Hindi! Tuyong-tuyo na po yung lalagyan kaya wala na tayong maihain. Okay, balikan natin to. Gusto ko lang maging sa inyo mga kapatid. Hindi madali kay Bishop ang galing sa San Mateo, Rizal para pumunta rito. Lalo na ngayon, ang krudo, 40 pesos na lang. Dagdagan mo ng 100. 140. Dati nagkakarga ako, yung 1 to Bishop, puno na yung sasakyan ko. Ngayon, 3,000 plus na, hindi pa rin puno. Napupuno ang ulo ko at talagang gusto kong batukan. Alright, mga kapatid, naintindihan nyo ba? Salvation is not earned. It is graciously given. Pasalamatan natin ka ng Diyos, mga kapatid. Binibigay sa atin ng Panginoon yan. Kinukwento ko Bishop habang magkatabi kami ron. Sabi ko, Bishop, yung miyembro natin doon sa Batangas, kasing edad siguro ni Nanay Florentina, umuwi na kay Lord. Pero matuwan-tuwa ako, bakit? Maagang-maaga na sa church na yon. Doon ko nga pinagkakape. Pero isang araw, nabalita namin, kinuha na silang Panginoon. Pero alam ba totoo? Pangit lang sa paningin ng tao. Pero mas masarap ang gumraduate na tayo sa mundong ito sapagkat doon wala nang hirap, wala nang pagluha, wala nang kamatayan. Revelation chapter 20, 1-4 yun. Okay? Naniniwala ba kayo? Kung hindi kayo maniniwala, hindi kayo gaganahang sumamba. Dahil kung naniniwala kayo ron, ngayon pa lamang, ilang taon ka na anak? Ano pangalan mo anak ko? Elijah? Elijah ka? Propeta ka pa na. Ilang taon ka na? 15. O, halimbawa, 80 siya. Meron pa siyang 65 years sa buhay na ito. Anak, saan mo gagamitin? Bahala ka na sumagot sa sarili mo.
Pastor, ako na lang nakakalam ito. Yung buhay ko, gagamitin ko para ako'y sumaya. Walang masama kung kasama si Lord. Kasi intensyon ng Panginoon na pasayahin tayo eh. Ang tao lang ang nalulungkot. Hindi ako mabubuhay pag wala na siya. Lord, ibigay mo sa akin. Napakapungay ng kanyang mata, Lord. Hallelujah. Machong-macho, kamukha ni Hercules. Panginoon. Nung tumayo, pilay pala, pilantod pa. Lord, nagkamali ako. Hindi ko tinutuya yung may karamdaman. Ang ibig ko lang sabihin, kung anong gusto mo, kasi tayo nasa labas lang ang ating gusto. Pero ang gusto ng Diyos, nasa loob. At ang nasa loob, mahalin mo. Una, ang Panginoon para pagtagumpayin ang buhay mo. Amen. Tuloy natin mga kapatid. Ito. Inulit-uli. Yun din yun yung versikulo. Pero inuutay-utay. Okay? Ano ang ibig sabihin dyan? No Luke 43. Today! Ngayon! Hindi bukas. Okay? Ngayon! Kung ngayon, anong kalagayan mo ngayon? Pangatlo na sinabi na makikita natin doon sa taong yun na makasalanan na wala nang ginawa sa buhay niya, sa buong buhay niya na masama, kaya nabitin, meron siyang immediate salvation. Tingnan niyo po na-encounter na doon sa cross. Tanong ko lang sa inyo, nagpaalam pa ba siya kay Kristo para bumaba? Lord, ako'y pababain mo muna rito at ayusin ko muna, marami akong kagalit sa church eh. Yung katabi ko, Lord, di ko matignan. Kasi chismosa, Lord. Lord, pababain mo muna ako dahil hindi pa ako nakaka-attend ng prayer meeting. Hindi pa ako nakakahingi ng tawad sa pastor namin na sinisiraan ko pag nakatalikod. Pagkaharap, galing ni pastor, galing ni Pisha. Pagtalikod, hindi ko man maintindihan. English? Tinatagalog naman ni Bishop. Pag hindi nyo pa naman naintindihan, Tagalog na, English pa. Ikaw ang may kasalanan. Ano ka ba? Ilocano ka ba? Ajay tibanger? Nagadutim ako, tumalong ka dyan, patay kang bata ka. Mga kapatid, ang kaligtasan ay ngayon. Kaya tama lang na nandito kayo. Itong batang to, nung napunta ako rito, mukhang 3 taon lang to eh. Ngayon mukhang 3 kalahati pa lang din Dalaga na Kaligtasan natin ngayon, mga kapatid. Huwag na kayong mag-isip. Okay? Salvation is instant, not delayed. Not tomorrow, next month, next year, but today. Kamukha nung makasalanan, ngayon din. Today, you will be with me in paradise. Sasama kita sa paraiso. Kapatid, kung ikaw yung sinasabihan niya ng Diyos, Lord, teka muna Lord, sandali lang. Hindi pa ako perfect eh. Kasi yung ibang tao, ayaw magsimba, ayaw magpagamit. Lord, di pa ako perfect eh. Marami pa akong ganito. Hindi, ang kaligtasan, ngayon na. Tinakal yan ni Pastor. Okay? Tuloy natin. Okay. Yun uli yung teksto. Kanina, today. Ngayon, with me. Sabi niya, with me. Ngayon, with me. Pag sinabing with me, ano ibig sabihin yan? A personal relationship. Hindi ka lang gustong maligtas ng Diyos, gusto ng Diyos magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Kaya sabi, with me in Christ. Ayun yun, not just paradise, but with Christ. Ang sarap noon. Makakapiling mo na si Kristo. Maraming mga NDE ngayon na nagsasabi, mga bata,
kung paano nila nakita si Kristo, idinrawing, ipinrortrait na ganyan, mahaba ang buhok, magandang lalaki, etc., etc. Kung ano man yon, ang mahalaga ngayon kung tinanggap mo si Kristo, makikita mo ng mukhaan si Kristo sapagkat makakasama mo siya. Yun ang sinabi niyan. Not just paradise, but with Christ. Personal relationship. Tanong, meron na ba kayong personal relationship sa ating Panginoon? Sigang lang ang meron. Ulitin ko yung tanong. Meron na ba kayong personal relationship with Him? Ayun. Kaya napakaganda. Tuloy. Christianity is not just a destination. Alam natin pupunta tayo sa langit dahil pinag-aanda nga tayo. It is a relationship. Pinagdidiinan. Pinaliwanag ko na sa inyo rito noon na ang Kristiyano, kaya tinawag na Christian. Okay. Tanungin lang kita, anak. Ano ang spelling ng Christian? Christian. C-H-R-I-S-T-I-A-N. Tama? Christian. Pag hiniwalay mo yung Christ doon, anong matitira? Yung Christ, tanggalin mo sa Christian. Ang matitira I-A-N. Tama? I-A-N. Pag idinugtong mo yon, Christ, tiyan. Okay? Eh, pag tinanggal mo si Christ, wala kang relasyon. Ang sabi nga is, I am nothing without Christ. Wala tayong silbi kung wala si Kristo. Kaya kung may relasyon ka kay Kristo, ang tawag sa iyo ay Christian. Marami ngayon, Christian. Pag may handaan, dinaluhong na, hindi pa nagpapanalangin. Okay? Dapat Christian tayo, ha, anak? Ikaw munang paborito kong apo. Ha, Karen? Gina po. Okay. Ayun na, mga kapatid. Napakahalaga na yung salitang with me. Pag dinisect mo yan, ibig sabihin, pag with me, kasama ka ni Kristo. Kanina, today, ngayon. Kaya nga yung versikulo, ayun, diyan ko lang kinuha yan. Jesus answered him, truly I tell you today, kanina today, you will be with me. With me. Ayun yun. Kaya dapat natin maintindihan na tayo ay dapat may relasyon kay Kristo. 43 pa rin, iyan pa rin. Ito naman ang sinasabi, in paradise. Today, with me, in paradise. Anong ibig sabihin yan? A gracious destination. Kung tayo naghahangad na mapunta ng Amerika, nagpupunta ng Canada, ng Australia, hindi mo ba hangarin magpunta sa paraiso? Doon sa paraiso, walang magnanakaw. Maraming mga prutas. Kakain pa kaya tayo doon, Bishop? Hindi ko pa na-dissect yung kakain pa ba tayo ron? Bunga ng punong kahoy. Hindi ka na talaga magkukulang. Mga kapatid, in paradise, it is complete. Iyon yung pinagsasakitan natin dito. Bakit ba kayo nagpapakahirap na tuwing linggo nandito kayo? Aawit kayo rito, papalapalakpak, iiyak-iyak, minsan sasama ang loob. Mga kapatid, dahil dyan, kasi ang sabi niya, truly I tell you today, you will be with me in paradise. Mga kapatid, pag sinabing paradise, a gracious destination. Pinangako yan doon sa kriminal. Pinangako rin yan sa atin. Kaya tuloy natin. Now, assurance of eternal life. Kasi doon wala na nga kamatayan eh. Dito may kamatayan eh. Ako iniisip-isip ko, 64 na po ako sa July. Okay? 64 na po ako. Lord, sabi ko, paabutin mo man lang ako doon sa edad ng nanay ko, 85. Pero pag nakakaramdam na ako ng medyo masakit yung ganito ko, parang ang tingin ko, ay, mamamatay na yata ako. Sige. Alam niyo po, wala namang tao hindi natatakot eh.
Sa totoo lang. May takot. Dalawang takot. Kamukha ni Pablo. Gusto nang makasama si Kristo, pero sabi niya, gusto kong makasama kayo. Para kayo ay makasama ko. Mga kapatid, sa mamatay o sa mabuhay, napakahalaga na meron tayong Kristo. Kaya dito sa ipinapakita in paradise, assurance of eternal life. Okay? The cross turns a criminal into a citizen of heaven. Tingnan niyo po, kahit na tayo napakasama, magiging mamamayan tayo ng langit. Iyon po, mamamayan tayo ng langit. Kaya, napakahalaga na maintindihan natin yung resurrection ng Panginoon. The cross gives assurance, but what about the grave? Did death interrupt Christ's mission? Nahadlangan ba yung mission ng Panginoon ng kamatayan? Okay? Ito ang sagot. Pangalawa, victory in the grave. Anong kasunod niyan? From tomb to triumph. From tomb, T. From tomb to triumph. Okay. Hope continues even in death. Mga kapatid, kung titignan natin, mamaya, tatakil natin ng konti. Nung mamatay pa si Kristo, patay talaga? Nahadlangan ba siya ng kamatayan? Paliwanag natin mamaya. Hindi siya nahadlangan ng kamatayan. Okay? Look! Yung pa rin yun. His body was in the tomb, but his promise was already fulfilled. Tingnan nyo ha. Doon sa account ng Luke 23:43, sabi niya ngayon din, ipagsasama kita sa paraiso. Ibig sabihin, ang Panginoon, ang Espiritu, nasa paraiso. Yung kanyang katawan, nasa libingan. Okay? Maliwanag ba yan? Naintindihan ba natin yan? Jesus' body rested, but His mission continued. Mga kapatid, ang tanong, hindi nyo ba natatanong sa sarili nyo? Where did He go for 3 days? Bakit nagwawala yan? Saan nagpunta si Jesus? Nung inilibing siya sa libingan, 3 araw. May nakakaalam sa inyo? Pakitaas ang kamay. May nakakaalam? O ayan, alam ni Pastor Bam. Baba mo na lang. Okay, mga kapatid, binasa ko rin, at yun ang napag-aralan na, wala po yan sa Biblia, pero doon sa sinasabing extra reference, aside from the Bible, meron kayong mababasa, sabi ng mga komentary, ang salita, Tartarus, the place of death, daigdig ng mga patay. Sa ibang salin, meron kayong makikitang Hades, Sheol, walang hanggang kalaliman. Sa madaling interpretasyon, impyerno. Ngayon, nung namamahinga siya, ibig sabihin, nung nandun siya sa bilangguan, meron siyang pinuntahan eh. Pero mamaya maintindihan natin. Pero tuloy mo natin to. Death did not stop Jesus, it could not hold Him. Hindi siya pwedeng sikilin, harangan. Ibang Tagalog yan, pinsan. Yung hindi siya, ayun, pigilin. Hindi siya mapipigilan. Kaya nga napunta siya ng paradise eh. Pero nandun siya. Pero alam nyo, mayroon pa siyang pinuntahan. Nagpunta nga siya doon sa Sheol, doon sa Hades, doon sa impyerno, doon sa Tartarus. Ito yung daigdig ng mga patay. Ang tanong, sino kaya yung mga patay doon? Sino kaya mga espiritu doon? Okay, ito na yung sagot. Ano? Sa 1 Peter. Basahin natin. For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God, para dalhin tayo sa Diyos. He was put to death in the body, but He made alive in the spirit. Kita niyo yung sinasabi ko kanina? After being made alive, He went and made proclamation to the imprisoned spirit. Sino ito?
Napag-aralan nyo ba ito? Alam mo kung sino ito? Number 1, yung mga espiritong ito yung inihulog na kasama ni Satanas. Yung mga anghel na espiritu na nagrebelde sa Diyos. Yun yung mga nakakulong doon. Pangalawa, sa hindi nag-aaral, blessing na sa inyo to. Ito yung mga kaluluwa ng mga tao ng panahon ni Noah. Dahil noon wala nang natagpo ang matuwid. Puro makasalanan, maliban na lawang sa pamilya ni Noah. Dahil nung nangangaral si Noah, tinutuyapan nila, gagawa ka lang ng barko, diyan ka pa sa bundok. Wala namang ulan, imposible kasi. Kaya nga daw po ang pananampalataya ay sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi niya pa nakikita ang ulan, pero nanampalataya na siya. Tayo, hindi pa natin nakikita si Kristo. Hindi pa natin nararanasan yung sinasabi ni Kristo. Pero ang tanong, may pananampalataya ba kayo? Yung tanong. Kaya dyan, ang pinapangaralan niya dyan, nung nabuhay na siya, nagbaho na siya doon sa kamatayan, nagsalita siya roon. Kamatayan, wala na kayong kamandag. Okay? Hindi siya nag-preach doon para magkaroon ng nagsalita siya doon sa mga espiritu. Hindi na siya nag-offer dyan ng salvation, kundi ang pinakilala niya dyan, ako ay tagumpay na. Mga kapatid, hindi ba kayo natutuwa? Dahil sa ginawa ni Kristo, ikaw at ako'y tagumpay na. Kaya ang intay na lang natin yung panahon natin kay Kristo. Kaya pangalawa, Jesus proclaimed victory, not a second chance. Hello, hindi ko kayo tinatakot. Pag nadatnan kayo ng kamatayan, nang hindi kayo nagre-repent, nang hindi kayo nagbabalik loob sa Diyos, sorry to tell you, makakabilang tayo doon sa mga nakabilanggong espiritu. Again, walang nakakalam ng buhay natin. Pero hangad ko na mga tagal TLCFCC ay umabot ng 95, 98, 100 para makakuha tayo ng 100,000. Pero ang mahalaga ito, tayo ay tagumpay na. The cross was not defeat, but it was triumph and progress. Kaya napakahalaga na habang tinitignan natin tong simbolong ito, napakalaki ng kaugnayan nito sa ating buhay. Dahil dyan, pinapahalagahan natin yan, dahil dyan, binitbit ng Panginoong Jesucristo sa krus na yan, yung kasalanan mo, kasalanan nating lahat. Gaano mang kalaki, dyan binitbit ng, kaya nga, sino ba may nung tetelestay? Si Mads nga, si Mads. Ikaw ba yung Mads? Tetelestay? It is finished. Di ba? Sinasabi niya nga pinaliwanag niya. Fully paid. Pag sinabing sa business, fully paid. Pag sinabing court, fully served. Pag sinabing military, victory. Mga kapatid, iyan yan sa ating kalagayan, kaya dapat tayo magsaya. Okay. Ito yun. Yung 24 to 27, sinabi diyan, God raised Him from the dead, freeing Him from the agony of death, because it was impossible for death to keep its hold on Him. Sinabi na natin kanina, hindi mapipigilan si Kristo. Kaya sinabi ni David said about Him, I saw the Lord always before me, because He is at my right hand, I will not be shaken. Hindi ako matitinag. Therefore, my heart is glad, and my tongue rejoices. My body also will rest in hope, because you will not abandon me to the realm of the dead. You will not let your Holy One see decay. Hindi tayo papabayaan ng Diyos na mabulok na lang ng ganon-ganon. Kaya nga ang sabi, basahin nyo na lang, John chapter 5, verse 24, 25, and 28, 29. Pag narinig ng mga patay ang boses ng Panginoon, sila ay lalabas sa mga nicho at sila ay mabubuhay. Sasalubungin ng Diyos. At kung sila man ay nabuhay na hindi sila naniniwala kay Kristo, dalawa ang pupuntahan. Resurrection for the life and resurrection for everlasting punishment. Saan nyo gusto? Parang yung kuya ko.
nung nagpapaliwanag, yung pinsan namin ni Redel. Nang pinag-uusapan yung daang makipot at doang matuwid. Sabi niya, ikaw Pino, saan ka? Saan mo gusto diyang dumaan? Sa makipot na daan? Ang patutungan ay buhay na walang hanggan? O dito sa maluwag na daan, patungo sa kamatayan? Sabi ng pinsan ko, kahit saan ako dyan? Hindi po pwede. Dapat mamili tayo. At yung pamimili natin, yan yung aktong ginagawa natin sa buhay natin. Kung sinasabi mong gusto mo mas makipot na daan, lumalayo ka naman kay Lord, dinadaya mo ang sarili mo. Kung sinasabi mo naman na ikaw na nasa maluwang na daan, pinipili mo pa rin ang buhay na maging matino, papunta ka kay Lord. Kaya ang desisyon hindi nasa atin, nasa akin, nasa inyo. Okay? Maliwanag yan? Pangatlo, the resurrection declared final triumph. Yun na yun. Kaya nga yung tinakil ni Bishop na mga negative side, ito na yun, oh. Tagumpay na. Kaya, maghintay na lang tayo ngayon. God raised him up. God raised him up, losing the pain of death. Pag namamatayan yung tao na walang pagkakilala sa Diyos, talagang parang katapusan na eh. Pero bagamat nalulungkot ka, pero may pag-asa ka. Di ba? Kaya, death could not hold him. Hindi siya pwedeng pigilan. Okay? The resurrection is God's public declaration of victory. Mga kapatid, kung hindi nabuhay si Kristo, walang silbi itong ginagawa natin ngayon. Salamat sa Kanya. Binabalanse ko lang yung hope beyond the grave, yung kibal, resurrection, and today, reality. So mga kapatid, yan, realidad ngayon. Tagumpay na tayo. Kaya huwag tayo malungkot. To connect Paul's message in 1 Corinthians 15:14 to 19, if Christ did not rise, ano mangyayari? Preaching is in vain. Yan sinasabi kanina ni Bishop doon nung unang linggo. Faith is useless. We are still in sin. Okay? The dead are lost. Kasi doon yung mga kamag-anak daw nating namatay, talaga mapapahamak. Pero diyan hindi. Okay? We are most miserable. Verse 19. Tayo na ang pinakakawa. Pero, ang maganda diyan, nabuhay si Kristo. But Christ did rise. Okay? Hindi extra rise siya na. Okay? Nabuhay siya. Pangatlo, dito tayo magtatapos. Mabilis lang to. Dahil natakil lang ni Bishop to. Hope beyond the grave. Okay? 1 Corinthians 15:14 to 19. Resurrection guarantees our future. Yung pagkabuhay ng ating Panginoon, yan yung garantiya ng ating kinabukasan. Kaya, magtiyaga tayo. Number 1, our faith is not empty because Christ is alive. Ayun yun. Buhay siya ngayon. Our sins are forgiven. The cross paid the price. Maliwanag yan. The resurrection proves it was accepted. Bakit? Kung hindi nabuhay si Kristo, hindi tinanggap ang hain. Kasi si Kristo ay hain. Hain. Kaya nga nung sinabi ni Mads, hindi na tayo magpapatay ng mga kambing, ng tupa, ng kabayo, etc. Saan natin kukunin yon? Kaya nung tinanggap ang Panginoon yung kanyang buhay, iyon yung kasarapan ng nagsasampalataya sa Kanya. Pangatlo, our loved ones in Christ are not lost. Bakit? Nabuhay si Kristo. They are alive in Him. Buhay ang ating mga kamag-anak kay Kristo. Pang-apat, our future is secure. Bakit? What happened to Christ will happen to us. What happened to Christ will happen to us. Kung anong nangyari kay Kristo, kung ikaw ay Kristiyano, mangyayari din sa iyo. Panghuli po, the same Jesus who said today will one day say, rise. Sabi doon sa magnanakaw, ngayon, ang sasabihin naman sa atin ng Panginoon, magbangon kayo, salubungin ninyo ako sa lapaap, napakasarap noon. Pag hindi natin nasa lubong, may problema kayo. Okay? Conclusion. Ganda niya, no? From cross to crown.
mga kapatid. Simula sa krus at yung kanyang pagtatagumpay, yung kanyang putong, lahat na sa atin. Okay? At the cross, okay, anong nangyari? Assurance was given. Cross natin. Assurance is given. Binigay na sa atin. Pangalawa, in the grave, victory was declared. Kung hindi nabuhay si Kristo ron, patay talaga tayo. Pangatlo, at the resurrection, triumph was proven. Triumph was proven. Tagumpay na, pruweba natin sa pagkabuhay ng ating Panginoon. In 1 Corinthians 15, ano yan? Hope is guaranteed. Kaya ngayong ano dyan, yung sinabi ni Bishop, hope beyond the grave. Sa 1 Corinthians, dahil naipaliwanag naman ni Paul, hope is guaranteed. May garantiya ang ating pag-asa. O, balik. O, sige. May nagsusulat pa. Okay na. Okay. Okay. Application sa buhay natin, mga kapatid. Like criminal, you can have forgiveness despite your past. Huwag niyong sisihin ang sarili niyo. Ito, sa kabila ng inyong mga nakaraan, pinatawad na tayo ng Diyos dahil sa pagkabuhay, pagkabayubay ni Kristo. Assurance in the present. Ngayon, ito yung ating assurance sa hinaharap o sa ating kasalukuyang kalagayan ngayon, mga kapatid. Pangatlo, hope beyond the grave. Pag-asa, lagpas sa libingan. Okay. The cross gives us assurance. The empty tomb gives us victory. And together they gave us hope beyond the grave. Mga kapatid, pinagsama ko lang, ginitnaan ko lang si Bishop at si Pastor Pan. Ulitin ko, yung tinagel ni Bishop, binigyang diin na walang silbi itong mga ito. Pero sa pagkabuhay naman, ang sabi, ang presensya ng Diyos ay kasama natin, nagpapatuloy, tayo ay merong lakas at pag-asa, tayo ay ano? Balikan. Sinulat ko. Okay. Hindi lang may pag-asa, tayo ay binabago. Ang pagkabuhay ng Panginoon, ang pundasyon ng ating pananampalataya. At ang pagkabuhay ay napagtatagumpayan natin ang ating mga takot. Mga kapatid, napakaganda, assured at the cross, victorious beyond the grave. Magandang umaga po. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Salamat Pastor Joe sa pagbabahagi ng napakagandang salita ng Diyos. Pagpalain ang iyong buhay at ibalik ang biyaya, lalo ang kalakasan sa iyo. At salamat sa pagkakataon na meron tayo upang lagi nating mapakinggan ang mga salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Kaya nga sabi po ng Romans 15:4, whatever is written in the past, all of them were written for purposes of, number one is giving us hope, no? For our learning, and that learning would lead us to hope, pag-asa. Ang mga Pilipino, diyan magaling. Alisin mo ng lahat, wag lang ang pag-asa. Kaya niyang mabuhay. So, it is expedient to all of us, lalo sa mga Christian, na ituon po natin ang atin pong puso, ang atin pong mga mata sa salita ng Diyos. Ito lamang po, mga kapatid, ang mabisang sandata po natin, lalong-lalo na sa mga nagaganap po sa atin pong kapaligiran, ano ho? And that's why, kung titingnan po ninyo, napakainam at
halaga ng salitang gospel or mabuting balita. Yun na po yan eh. So we still have one more Sunday. Meron pong four Sundays ang month of April o April. The last will be si Pastora Dulce ang magsasalita. So yung una, pangalawa at pangatlo, isa-summarize na po lahat yun ni Pastora Dulce. Kaya salamat po tayo sa Panginoon dahil meron tayong kalayaan, hindi katulad sa iba na pinipigil o pinipigilan ng mga tao na magkaroon ng Biblia, lalo na sa China. Pinipigilan ng tao na magbasa sa Biblia o ng Biblia at pinipigilan ng taong lumapit sa Panginoon. Napakapalad po ng Pilipinas, mga kapatid. Kaya wag po natin aksayahin ang kalayaang ito. Although binanggit po dito yung assurance of salvation, but assurance of salvation is costly on the part who gave us the salvation. No, hindi po ito libre sa nagbigay, libre sa tumanggap. Itanim po yan natin sa puso natin. Binigyan kayo ng buhay ng inyong mga magulang, libre yan. Pero hirap na hirap ang magulang ninyo habang kayo ay nasa sanapupunan niya. Lalong-lalo na kung ang posisyon mo ay suwi, na nakatagilid ka, imbes na yung ulo mo nandoon, tumagilid ka. Nabibingit sa kamatayan ang ina. No? Kaya wag po nating damdamin, lalo sa mga kabataan, kung minumura ka ng nanay mo, pinapagalitan ka ng nanay mo, at magtatampo ka sa kanya. Wag. Walang halaga yung galit na yan, kung tutuusin, sa hirap na inabot niya ng ipanganak ka. Lalong-lalo kung pangit ka, binuhay ka pa rin. Walang nakakuha. Ayan. So, tayo pong lahat ay tumayo. Dadako na po tayo sa pagpapasalamat at panghuling panalangin. Hindi na po ako kanta. Nasira na ho yung mood ko eh. Wag na. Nag-usap